Narito ang aking lingkod na aking inaalalayan, ang aking hinirang na kinalulugan ng aking kaluluwa. Isinakanya ko ang aking espiritu. Siya'y maglalapat ng kahatulan sa mga bansa. Siya'y hindi hihiyaw o maglalakas man ng tinig o ipaparinig man ang kanyang tinig sa lansangan. Ang gapok na tambo ay hindi nababaliin, ni ang timsim na umuusok ay hindi napapatayin. Siya'y maglalapat ng kahatulan sa katotohanan. Siya'y hindi manglulupaypay o maduduwag man, hanggang sa maitatag niya ang kahatulan sa lupa, at ang mga pulo ay maghihintay sa kanyang kautusan. Ganito ang sabi ng Diyos na Panginoon na lumikha ng langit at nagdadlag ng mga yaon. Siyang naglatag ng lupa at nagsisilitaw rito. Siyang nagbibigay ng hinga sa bayang ito at ng diwa sa kanila na nagsisilakad dito. Ako ang Panginoon ay tumawag sa iyo sa katuwiran at hahawak ng iyong kamay at mag-iingat sa iyo at ibibigay kita na pinakatipan sa bayan, na pinakaliwanag sa mga bansa. And give thee for a covenant of the people, for a light of the Gentiles. Tama naman eh, di ba? Panibagong pakikipagtipan, hindi panibagong kautusan. Tama yung sinasabi nila. Sino ibibigay na yun ng ordinance? Para maging ilaw sa mga hindi at sa mga tao. Kautusan pa ba yan? Hindi na kautusan. Diba? Totoo yung sinasabi nila na ang Diyos ay nakikipagtipan ng panibagong pakikipagtipan sa sambahayan ni Israel at sa sambahayan ni Juda. Sapagkat hindi sila nanatili sa aking kautusan. Ano sinabi niya? Ano sinabi? Hindi panibagong makikipagtipan. Panibagong covenant. Hindi panibagong kautusan. Ano kaya yung covenant na yun? Kautusan na? Sinabi na natin na. Hindi panibagong kautusan. Ito yung sinasabi ni Propeta Isaias na may gagawin, na may ibibigay. Na gagawin niya na pakikipagtipan. Doon sa gagawin niya sa panibagong pakikipagtipan. Kasambahan ni Israel at ni Juda, ibibigay niya yan. May ibibigay siya doon sa panibagong pakikipagtipan niya sa Israel at sa Juda. Sino yun? Ano ibibigay niya niyon? Yung kanyang lingkod na kanyang inaalalayan. Sa verse 1, yung kanyang hinirang na kinalulugan ng kanyang kaluluwa. Yung isinakanya niya ang kanyang espiritu. Sino kaya yun? Di si Kristo, ibibigay kita na pinakatipan sa mga bayan. Para ano? Upang magdilat ng mga bulag na mata, upang maglabas ng mga bilanggo sa bilangguan, at ganyan na naupo sa kadiliman mula sa bilangguan. Yung mga nagbibilanggo ng kautusan. Di ba? Si Kristo, sa kalayaan, pinalaya tayo ni Kristo. Kasi ang tao nung araw, nung panahon ni Moises, nagbibilanggo yan. Kaya nga, sa isa sa sambahayan lang ng Israel at Yehuda sa makikipagtipan, may ibibigay siya. Bakit nakasama tayo ngayon? Di ba? Upang magdilat ng mga mata at sa mga hintil. Bakit nakasama tayo ngayon doon? Yan yung sinasabi, let us see what is this covenant that gave to the light of the world. Ang sinasabi ni Propeta Isaias. Genesis 17, 1-7. Genesis 17, 1-7.
Abram was 90 years old and 9, the Lord appeared to Abram and said unto him, I am the Almighty God. Walk before me and be thou perfect, and I will make my covenant between me and thee. And I will make a covenant between me and thee, and will multiply thee exceedingly. And Abraham fell on his face, and God talked with him, saying, As for me, behold, my covenant is with thee, and thou shalt be a father of many nations. Neither shall thy name anymore be called Abram, but thy name shall be Abraham. For a father of many nations have I made thee. And I will make thee exceeding fruitful, and I will make nations of thee, and kings shall come out of thee. And I will establish my covenant between me and thee, and thy seed after thee in their generation for an everlasting covenant, to be a God unto thee, and to thy seed after thee. Now, let's go back to Deuteronomy 5, verse 3, where Moses told to the children of Israel that the covenant, which is the Ten Commandments, that was established to them by God, and those Ten Commandments are not established by their father Abraham. Why? Because this saying of the Lord in Genesis 17, verse 1 to 7, meron siyang sinabing seed, and I will establish my covenant between me and thee and thy seed. Diba? Sa Tagalog, binhi. Kaya hindi na pinagtibay, hindi yung Diyos ngayon, itong sinasabi ni Abraham, ni Moses, sa mga anak ni Israel, sa Deuteronomy 5:3, hindi pinagtibay sa ating mga magulang ang ibang ito, sa ating mga magulang. Kundi, even us, sa buong anak lang ni Israel na nandoon nung buhay pa, na nabubuhay. Kasi bakit? Meron ng covenant na ginawa ang Diyos at si Abraham, na pagpapalain ang lahat ng mga bansa sa kanya at sa kanyang binhi. Hindi na ako na pinagtibay. Ano ba itong tingnan nga natin? Kung bakit hindi ibinigay ang pangako na ito kay Abraham. Roma 4:13 hanggang 15. Tingnan natin ang Roma 4:13 hanggang 15. For the promise that he should be the head of the world was not to Abraham or to his seed through the law. You want to know? But through the righteousness of faith. For if they which are of the law be heirs, faith is made void, and the promise made of none effect. Because the law worketh wrath, for where no law is, there is no transgression. Bakit hindi pinagkaloob, bakit hindi pinagtibay ng Diyos yung kautusan, yung covenant at Ten Commandments sa buong Israel?